Kaya napakahalaga po na matutunan natin. Ano yung series natin? Honor God. Isa pa, sabihin natin, honor God! Lastly, honor God! Ayan. Napakahalaga ito sa buhay natin mga kapatid. Laging maparangalan ang Diyos. Whatever we do it for the glory of God. Amen. Ang title po natin mga kapatid, di na natin patatagalin. God is our Master. No? Basahin natin. 1, 2, 3, go! God is our Master. Ayan. Sa Bible po kasi merong sinasabi, you cannot serve two masters. Amen? You cannot serve God or mammon or money. Hindi mo pwedeng paglingkuran ang Diyos at ang kayamanan ng sabay. Dahil yung isa itatakwil mo, yung isa pararangalan mo. So hindi pwede pong dalawa. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, God is our Master. Ayan. Siya lamang. No? Wala na pong iba. Dahil po sa buhay natin, katulad dun sa testimony, minsan tayo yung nagiging master ng buhay natin, no? Tayo yung nagiging may-ari ng buhay natin na hindi natin nalalaman na stewards lang pala tayo, no? Tagapagkatiwala lang pala tayo. Amen. Sino dito naniniwala na yung buhay natin pinagkatiwala lang ng Lord? No? Narinig nga natin minsan sa ating mga elders, di ba? Ang buhay natin ay hiram lamang. Tama po, mga kapatid, hindi talaga ito ay sa atin. Tayo ay nilikha ng Diyos, no, para sa purpose na divine purpose, yung banal na purpose ng Panginoon. At dapat malaman natin kung paano siya i-honor sa buhay natin. Amen po. Ito pong pag-aaralan natin, no, mababasa natin sa Luke chapter 16. Ayan. Kung sino po yung mga Bible dyan, you can take down your notes. Or sino may mga cellphone dyan, ayan, mahalaga, meron tayong meditation. No? Luke chapter 16, basahin po natin, beginning at verse 1. No, the parable of unjust steward. Ano po ang nangyari dito? Sabi dito sa verse 1, sabi ni Jesus sa kanyang alagad, may taong mayaman na isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya pinatawag niya ang katiwala at tinanong niya, ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Sabi ng may-ari. Ibigay mo sa akin ang ulat ng iyong pagngangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi sa katiwala sa kanyang sarili, ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahiya naman akong malimos. Sabi niya, alam ko ang aking gagawin. Sabi niya sa kanyang sarili. Maalis man ako sa pangangasiwa, ay tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Ay may tatanggap sa ibang tahanan, sabi niya. Kaya't isa-isa niyang tinawag ang may utang sa kanyang amo. Sabi niya, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Kaya sinabi ng katiwala, heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka at palitan mo, gawin mong 50. No? So yung 100, ginawang inedit, no? Pinalitan. No? Sabi dun sa verse 7, tinanong naman niya ang isa na, ikaw, anong ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto, ang kasulatan ng iyong pagkautang. Sabi niya, isulat mo, ang ginawa, 80. Binago no? Anong nangyari? Pinuri ng amo ang madayang katiwala dahil sa katusuhang pinamalas nito. Kumbaga parang nagpakitang gilas siya, no? Pero hindi naman yun yung talagang totoo. Sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. Panandalihan tayo manalangin mga kapatid. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Salamat po Ama sa umagang ito na kami tutunghay ng iyong salita. Bigyan mo po kami ng pangunawa at ito'y tumimo sa aming puso at maisabuhay namin nang sa gayon ikaw ay maparangalan namin. Salamat po Ama sa iyong papulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. No? So, very unrighteous, very unjust yung steward. Sabihin natin, steward. Steward. Or sa Tagalog, katiwala. No? Katiwala. So, katulad po natin, hindi po tayo ang may-ari ng ating buhay. Darating ang panahon, babalik yung may-ari. At tatanungin ang bawat isa sa atin. Amen po, mga kapatid. Merong pinagkatiwala sa atin.
bukod sa buhay na ito, may mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen? Kasama na yung pamilya natin. Kasama na ang iglesia. Kasama na yung ministry na kung saan naka-assign ka. Kasama na yung trabahong binigay sa iyo ng Lord. Kasama na yung negosyo. Kasama lahat sa buhay natin, pinagkatiwala sa atin. Amen po mga kapatid. Kaya it is important to know ano ba ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus dito? No? Na merong isang mayamang may-ari at meron namang katiwala kung saan sinasabi doon yung katiwala is lovers of money. Amen. Sabihin natin, lovers of money. Lovers of money. Ayan. Hindi money is the root of all evil. The love of money is the root of all evil. Ang pera po, pinagkakatiwala po yun ng Lord. Yes. Money is neutral. It's not good, it's not evil. It depends kung sino yung gumagamit. Yes. Amen. Pinagkatiwala sa iyo no? Katulad po nito, pinagkatiwalaan yung stewards. Pero anong ginawa niya? Hindi niya ginamit ng maayos. Amen, mga kapatid? So katulad sa pag-aaral mo, mga estudyante, wave kayo sa akin. Amen, ayan. So, pinagkatiwala yan sa inyo, ng inyong magulang, di ba? Nilagay kayo sa eskwelahan. Ngayon, ano pong ginagawa natin sa school? Ginagawa po ba natin yung ating best? Sabihin natin the best. Ayan. Yung the best natin para po hindi masayang yung ginawa po ng ating mga magulang. No? O yung pinagkatiwala sa atin ng ating mga magulang. So it's very important po na malaman natin on how to manage our lives. Sabihin natin, manage. Ayan. Paano mo papatakbo ng maayos ang buhay mo? Ano ang tamang desisyon? Ano ang tamang direksyon? Ano ang dapat gawin sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Amen? So, ang audience po ng Panginoong Hesus dito, background lang, no? Kasama yung mga Pariseyo. Nakikinig yung mga Pariseyo nung sinabi niya itong parable na ito. So, sabi, it is fairly, sabi doon, simple if someone parable from Jesus. Ito yung pinaka-storya na sinasabi ng Panginoong Hesus, no? Na merong talagang tinatawag na representative of God, no? Or some other positive character dito sa parable na ito. The steward and the man whose possessions he manages are both unsavory characters. This should alert us to the fact that Jesus is not exhorting us to emulate the behavior of the characters, but is trying to expound on a larger principle. Sabihin natin, principle. Principle. Ayan. Sa pagmamanage po natin ng buhay natin, dapat matuto tayo ng principle. Ng life principles. No? At matututunan lang natin yun sa salita ng Diyos. No? So balik tayo. Sabi doon, merong mayaman at merong katiwala. No? At in-inform niya yung kanyang katiwala, natatanggalin na siya. Dahil nabalitaan ng may-ari na siya ay corrupt or hindi talaga ginagawa yung kanyang trabaho. Amen? Pero hindi naman siya agad-agad tinanggal, tama? Sinabi lang sa kanya, tatanggalin na kita. Pero hindi immediately yun eh. Di ba? Tapos ngayon, nung nalaman nung katiwala na tatanggalin na siya, ano yung naisip niya? Pinuntahan niya yung mga utang sa kanyang amo. Amen? At ginamit niya yung kanyang katusuhan. No? So, ibig sabihin ng steward, yun yung nagmamanage ng resources ng ibang tao. Hindi talaga sa iyo yun. Amen po? Yang ibig sabihin ng steward, pinagkatiwala lang sa iyo na i-manage mo. No? Halimbawa po, sa aking trabaho, may pinagkatiwala po sa akin 15 katao. Yun po yung aking team. No? Sa trabaho. So bakit po ipinagkatiwala ng kumpanya yun? Dahil may qualification. Amen? Pero kung hindi ko gagawin yung aking role o hindi ko gagawin yung stewardship doon sa aking trabaho, anong sasabihin po ng may-ari o ng boss? Tatanggalin ka. Pwede kang matanggal. Tama po? Yes. Yun po ang simple pong paliwanag na sinasabi po ng Panginoong Hesus na
This requires the utmost level of trust. Sabihin natin, trust. Trust. Yan. Kaya nga katiwala. No? May ipinagkatiwala sa iyo ang Panginoon. No? So, the master is probably not aware kung ano yung ginagawa ng stewards, pero merong nakarating sa kanya, no? Na may nangyayaring mismanagement. No? So, sa ating buhay po, mga kapatid, namamanage po ba natin ng maayos o hindi? Let us examine our hearts. Let us examine our minds. No? Yung sarili po ba natin, namamanage po ba natin ng maayos? Yung pamilya po ba natin? Yung ministry po ba natin? Yun po ang mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos, hindi po ba? Yes. So, yun po ang sinasabi dito, ini-explain why He is able to conduct a few more transactions bago siya tanggalin nung amo, no? Dahil merong tinatawag yung parang grace period, no? So parang inano pa siya. Hindi agad-agad siya tinanggal. So na-realize nung steward na mawawalan na siya ng trabaho, no? So kaya nireduce niya yung owed by several of the master debtors in exchange for shelter para meron siyang backup plan kapag tinanggal na siya nung amo. Grabe yung katusuhan, ano? So, anong ibig sabihin ng Panginoong Kristo dito? Luke chapter 16 verse 8, ang sabi doon, pinuri ng amo ang madayang katiwala. Na-comment pa siya, no? Dahil sa katusuhang pinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas tuso kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. No? So, ibig sabihin, ano po ba ang dapat nating isabuhay? Yung pagiging tuso sa sanlibutan o yung pagiging makadiyos? No? At naaayon sa kalooban ng Diyos. So, pinapakita po dito ng Panginoon, no, yung pagkakaiba ng anak ng Diyos at hindi anak ng Diyos. Amen po? Kapag anak ng Diyos, may conviction yan. Amen? Ano yung sabihin may conviction yan? Madaling makonsensya yan eh. Amen po? Aamin agad yan eh. No? Kaya yung mga nag-testimony dito kanina, ang ganda eh, no? Talagang mararamdaman mong totoo eh. Diba? May pag-amin eh, kaya may paglaya. No? Mapapatunayan, it's a sign that you are a son or a daughter of God. Palapakan po natin ng Diyos. Amen? So meron agad doon pag-amin. Dahil nakikita na talaga yung ikaw ay anak ng Diyos. Pero yung mga unbelievers, tinatawag silang tuso. No? Or shrewd sa English. No? Tuso sila. The unjust stewards, once he knew he was about to be put out, grabe, kinolekta niya yung mga cash, no? At nandaya pa siya doon sa mga pinagkautangan, nagkautang doon sa kanyang amo. No? So, kaya, what does this have to do sa ating mga believers, mga kapatid? Basahin natin yung Matthew chapter 6, verse 19 to 21. Ang sabi doon, Matthew chapter 6, huwag kayong mag-impok. Yan, nabanggit ko kanina ni Brother Roger, no? Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang kalawang or insekto at may nakakapasok na magnanakaw. So kahit makapandaya ka dito sa sanlibutan, no? Wala pa rin sense po yun, or wala pa rin magiging reward po yun pagdating ng panahon. Amen? Dahil merong time of reckoning. Sabihin natin, time of reckoning. Ayan. Nahaharap tayong lahat sa Diyos. No? Pagsusulit. There will be a time of reckoning. Time of justice. Sabi doon sa 20, sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Doon, walang nanirang insekto, kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. No? Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Sabihin natin, puso! Puso! Ayan. So, kanino po ba natin pinagkatiwala yung ating heart or yung ating buhay? No? Kanino nakatuon yung ating puso? No? Sa mga bagay ba sa mundong ito o sa Panginoon? No? Sabi doon sa English, and I tell you
Make friends for yourselves by means of unrighteous wealth, so that when it fails, may they receive you in eternal dwellings. So, in-encourage ng Panginoon yung mga followers to be generous. No? Sabi natin, generous. Generous with their wealth in this life, so that in the life to come, their new friends will receive them into eternal dwellings. No? Ang totoong kayamanan, yung kayamanang naimpok sa langit. Amen. Amen. Katulad po ng ginagawa po natin ngayon, meron po tayong mga gawain, no, para sa Panginoon. Yun po ay pag-impok ng kayamanan sa langit. No? Sino dito yung gusto talagang mag-impok ng kayamanan sa langit? Amen. Sino dito yung gusto maging mayaman sa paningin ng Diyos? Amen. So, ganoon po yun, mga kapatid eh. Gusto ng Panginoon, lumago ka, no? At magkaroon ka ng eternal treasures. Dahil yung mga bagay na ginagawa mo para sa Panginoon, hindi masasayang. Amen. Amen? So, itong mundo pong kinalalagyan po natin, marami pong usapin tungkol sa pera. Amen? Marami nang nagpatayan dahil sa pera. Marami nang nawasak na pamilya, nawasak na relasyon dahil sa pera. Maraming nawasak na churches dahil sa pera. Diba? At nawasak na gobyerno dahil sa pera. Tama po ba, mga kapatid? So, dapat bang, tama po ba yung tinatalakay ng Panginoon about money, about stewardship? Yes. Yes. At tama ba yung sinabi ng Panginoon na ang focus natin ay yung pag-impok ng kayamanan sa langit para hindi tayo maging tuso? Yes. No? So tinuturuan ho tayo ng Panginoon ng paraan upang tayo po ay makasunod sa kanyang kalooban, upang ma-honor natin siya sa ating buhay. Amen. Naniniwala pa kayo God is generous? Amen. And God wants to teach us to be generous. Amen. At tandaan po natin, mga kapatid, hindi po natin matatalo ang Diyos sa pagiging generous. Amen. Kapag naging generous ka, lalo na sa pag-iimpok ng kayamanan sa langit, pagsunod sa Diyos, no? Honor Him through obedience, katulad ng ginawa ni Abel. Amen. Talaga yung the best eh. Sabihin natin the best. The best yung binigay niya sa Lord eh. Hindi yung basta-basta lang. Amen po. Kaya kinalugdan siya ng Panginoon kasi na-honor ang Diyos sa buhay niya. At kapag na-honor ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, grabe po yung transformation na mangyayari. May breakthrough na mangyayari. Merong talagang bubuksan ng Diyos na pintuan ng next level of your faith sa Panginoon. Amen. Lalago ka sa pananampalataya. No? Kaya napakahalaga po nung pag-honor natin sa Panginoon at hindi po tayo maging tuso sa kung ano mang meron tayo na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen? So, ang wealth po, naalala natin sa Proverbs, honor God with your wealth. Amen? Hindi yung pera yung kailangan ng Diyos. Ang kailangan niya yung puso mo. Amen. Kasi ang puso ng tao nandun sa kayamanan eh. So kapag binigay mo yung kayamanan mo sa Diyos, binigay mo na rin yung puso mo. Kung ano yung pinapahalagahan mo. Naalala natin yung babaeng balo? Yes. Yun na lang yung kayamanan, meron siya, pero binigay niya para sa Diyos. Kaya siya yung kinalugdan ng Diyos. Dahil na-honor ang Diyos sa gawain na gesture na ginawa niya. Amen po, mga kapatid. Diyan po kasi nagkakaroon ng testing sa buhay natin pagdating sa pera. Amen po, mga kapatid. Doon natetesting eh. Sabi ng Panginoon, 1 Timothy 6:10, sabi ni Apostle Paul, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadla sa maraming kapighatian. No, yung word po dito na rich, no? Huwag po natin ma-misinterpret, no? Merong mga taong gusto talaga ni Lord paunlarin para po sa kanyang divine purpose. No, pero yung word na rich po dito is unrighteous wealth or worldly. No? So, hindi naman sinabi ng Panginoon, dapat lahat kayo mahirap, dapat walang mayaman. Ha? May sinabi bang ganon? Wala pong ganon. Ang binabanggit po dito, yung pag-ibig sa salapi.
Nasaan po ba ang pag-ibig po natin? Nasa salapi po ba? No? Or nasa Diyos talaga? So, wealth seems to strike readers. Kaya mabigat ito no? Nung sinabi ito ng Panginoon Jesus. Pero si Jesus is not saying that believers should gain wealth unrighteously. Diba? Kaya masabi sa Bible, huwag mong kainggitan yung mga yumaman sa mga maling paraan. Yes. Amen po, mga kapatid. Yes. Marami namang yumaman pero maling paraan. Sabi ng Bible, huwag mong kainggitan yun. Mag-focus ka sa Panginoon, pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Bonus na lang yung payamanin ka dito ng Panginoon Diba? At pag pinayaman ka ng Panginoon, may purpose po yun Ano yun? To advance the kingdom of God. To honor God. Amen po mga kapatid. Kaya naniniwala po ako dito, sa DOCGM, iaangat po ang buhay ng bawat DOCGM. Amen. Bakit? Because kung ang puso po natin ay matututong i-honor ang Panginoon, doon maaangat at maaayos ang buhay natin. Amen. Amen po. Sino po dito ang gusto talagang maging the best version of his life talaga? No? To live life to the fullest. Yes. Focus tayo sa pag-iimpok ng kayamanan sa langit. No? At sabi nga, surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. Kung si Jesus ang Panginoon, ang master mo, no? So kaya ang sinasabi, no, the corrupting influence wealth can have that often leads people to commit unrighteous acts. Kaya nagkakaroon ng korupsyon, di ba? Kaya nagkakaroon ng mga bagay-bagay na hindi ka nais-nais na nangyayari sa atin because of not honoring God. Because you cannot serve two masters. Marami po naglilingkod sa pera. Amen? Even sinasabi nung iba, sila ay Christians, marami po naglilingkod sa pera. Amen? Kaya nga sabi ni Apostle Paul, diba, hindi ginagamit ang salita ng Diyos para pangalakal. No? Kundi para ipangaral, no, at ipamahagi, no? Dahil para sa honor ng Panginoon. Amen? So, the principle that Jesus is trying to convey is one of the just steward rather than unjust one. So, ang katiwala, ano po ba ang mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos? Bukod sa buhay natin, yung mga anak natin, no? Yung mga apo, ayan, yung ating kasama, di ba? Mga kasama sa kahit kasambahay, di ba? Pinagkatiwala lahat yan ng Panginoon sa atin. So dapat maging good stewards tayo. Amen po mga kapatid. So if we understand the principle that everything we own is a gift from God, hindi ka talaga magiging corrupt sa anumang meron ka. Kung ang isip mo, ang lahat ng to ay galing lang sa Panginoon. Wala akong pagmamayari dito, katiwala lang ako. Amen po? No? So, ganoon po yun ang nais ng Diyos ipahatid sa atin. He is the Master. Sabihin natin, God is our Master. God is our Master. Ayan. Hindi yung pera, hindi yung kayamanan sa Panginoon. No? Kailangan, ang gusto ng Master, gamitin natin yung resources niya to hit His goal. Amen? Kaya kanya pinagpala, kaya kanya pinagkatiwalaan ng something in your life. Ang purpose niyan ay para din ma-align yung goal mo sa goal niya. Ano po ba ang goal ng Panginoong Kristo? Hindi po ba maligtas ang lahat ng tao? Yes. Yun din ba ang goal natin o iba yung goal natin? Sino ang goal dito? Yung sumikat siya. Sino yung goal dito? Yumaman lang siya. No? Magtrabaho, di ba? Matulog, mamasyal. Sino yung goal dito? Yun lang. At wala nang iba. Yung puro pang sarili lang. No? Hindi po yun ang nais ng Master. Kaya merong pinagkatiwala sa iyo na resources para gamitin mo yon upang maabot yung goal na pinapagawa sa iyo ng Master. Amen mga kapatid. Kaya itong specific case na ito, we are to be generous with our wealth and use it for the benefit of others.
Amen po, mga kapatid? So kung totoo tayong mayroong relasyon sa Panginoon, lahat po ng resources natin, ipagkakatiwala natin sa Diyos. Amen po? Amen. Kasi after all, galing naman yun sa Kanya eh. So pag sinabi ng Panginoon, ialay mo, magko-question ka ba? Magko-question ba tayo sa Panginoon? May pinakita sa iyo ng Panginoon goal, alam mong goal ng Master yun para sa kaligtasan ng tao, magdadalawang isip ka ba na gawin yun? No. Hindi. Kung good steward ka, kung talagang righteous steward ka, anak ka ng Diyos, gagawin mo, isa sa buhay mo, susunod ka sa goal ng Master. Yes. Amen. Kaya doon sa verse 10 to 13, in-expand pa ng Panginoon. Sabi doon sa teksto natin, Luke 16, verse 10 to 13. Basahin ho natin. Yan, kung meron po kayong Bible, sabi doon sa verse 10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Amen. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo makapagtiwalaan sa kayamanan ng mundong ito, sabi ng Panginoon, sino ang magtitiwala sa inyo sa tunay na kayamanan? Sabihin natin, tunay na kayamanan. Tunay na kayamanan. Ayan. Sabi nga ng Biblia, no, mas totoo yung mga bagay na hindi nakikita kaysa yung mga nakikita. Kasi yung mga bagay na hindi nakikita, eternal yun eh. Amen? So tunay na kayamanan, may binabagit ang Panginoon. At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang aliping maaring maglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kamumuhian niya yung isa at iibigin niya yung ikalawa. Paglilingkuran ng tapat yung isa, hahamakin naman yung ikalawa. Hindi kayo maaring maglingkod sa Diyos at sa pera o sa kayamanan. Amen po, mga kapatid. So again, klaruhin natin, hindi po masama ang pera. Ano yung nagpapasama? Yung pag-ibig sa pera o sa salapi. Amen. Gusto ba ng Diyos may pera ka? Yes. Yes. No? Bakit gusto ng Diyos may pera ka? Meron kang resources para magamit mo for His glory. Amen. For honoring Him. Yes. Amen? Nakita niyo yun mga kapatid? Siya rin yung nagbigay ng paraan para ma-honor mo siya. Katulad nung kay Cain at nung kay Abel, kanina sa devotion natin. Sino ba yung nagbigay ng mga seeds para makapagtanim si Cain? Di ba ang Diyos din? Sino ba ang nagbigay ng mga hayop? Sino ba lumikha ng mga hayop? Eh di ba ang Diyos din? Pero ang tinitignan doon ng Diyos, yung puso Yes. ng magkapatid, kung sino talaga yung good steward. Yes. Kung sino talaga yung may relasyon sa Kanya, may takot sa Kanya. Kaya doon sila na-testing. Amen po? Sabihin natin testing. Testing. Ayan, merong testing talaga of our faith. Yes. Diba? At kadalasan tinetesting tayo ng Panginoon, alam niyo kung ano? Sa kayamanan. On how you manage your wealth. On how you manage your life. Amen po, mga kapatid. Diba? Imbis na pabiling bigas, tinaya mo pa eh. Tama ba? Imbis na ibibili mo, pinangsabong mo pa. Pinambili mo ng pagkain sa bahay, gusto ng Panginoon, pakainin mo yung pamilya mo, pinangsugal mo pa. Eh ang sabi sa Biblia, masahol pa sa unbelievers yung hindi nagpo-provide sa pamilya niya. Yes. Sinabi yun sa Biblia. Kapag hindi ka good provider sa pamilya mo, masahol ka pa sa unbeliever. Amen? Ganun po yun, kasi hindi mo na-honor ng Panginoon sa buhay mo. Eh, binigay nga yung buhay mo sa iyo eh. Yes. Hallelujah. Tapos tatamad-tamad tayo. No? Pero naniniwala ko, DOCGM masisipag eh. Diba? Tingnan mo yung katabi mo. Yes, hallelujah. Palakpakan natin ang Lord. Amen. Very generous eh. At saka masisipag. Na yung talagang aktibo na hinihit yung goal kung ano yung goal ng master. Diba? Hindi yung nagsasalita tayo, hindi, ito yung goal ko sa buhay eh. Meron akong travel goals, meron akong mga iPhone goals, may mga gamit ako, kailangan
yung makeup kit ko, kompleto yan. Ng mga shadow. Diba? So, kailangan mo muna yan. Wag mo muna yung mga Bible study na yan. So, kailangan makompleto ko tong desk ko ng makeup. Hello? Ayan. So, anong principle ang tinuturo sa atin ng Panginoon dito? Di ba? Matthew 6:33 pa rin ito eh. Seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hindi ka naman pababayaan ng Lord eh. Basta't nakita niya yung puso mo, talagang handang magpagamit sa Kanya. Handang i-honor siya. No? Siyang bahala mag-provide. Amen. Hallelujah. Amen po, mga kapatid. Kaya minsan, magugulat ka na lang eh. Di ba? Ginawa mo yung pinapagawa sa iyo ng Lord, pero hindi ka naubusan. Amen. Amen. Kundi nadagdagan pa. Hallelujah! Palapakan natin ng Diyos! Sabi ko nga sa iyo, kapatid, hindi mo matatalo ang Diyos pagdating sa pagbibigay. Amen. Dahil mabiyaya ang Panginoon. Amen. Amen. Maging yung bugtong na anak niya nga eh. Binigay. Si Jesus Christ, John 3:16. Amen. Ibinigay. Whosoever believes in Him shall not perish. Ganun tayo kamahal ng Diyos. Isa pa, sabihin mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Amen. Gusto ng Diyos maayos yung buhay natin eh. Kaya nga may mga turo, may mga parables na ganito. No? Kaya nga the principle given in this verse, no, is for you to be faithful. Sabihin natin, faithful. Faithful. Ayan. Faithful in little, no, and you'll be faithful in much. No? If one is dishonest in little, magiging dishonest din siya. Di ba? Naalala niyo yung parable of the talents? May binigay ng 5, yung iba, 2, yung isa lang. Pero lahat yun binigyan ha. Pero bakit binaon niya? Di ba? Tama. Unang dahilan, katamaran eh. Sabihin mo nga sa katabi mo, magsipag tayo para sa Lord. Parang may nagsabi sa katabi niya, huwag kang tamad. Di ba? So, mga kabataan, tumutulong ba tayo sa gawaing bahay? Ayan. Nakakapag-honor yun sa Lord eh. Yung simple pagtulong natin, alam mo kapag wala tayong alam sa gawaing bahay, talagang kawawa kayo pag, di ba? Lagi yung sinasabi ng nanay ko tsaka ng ibang mga matatanda, no? Magkawawa kayo pag wala kayong alam. Totoo yun. Talagang napatunayan ko yun nung ako'y nag-asawa na. No? So, kaya, when you manage your time, your resources well, di ba? You are faithful servant. Amen. Sino dito gusto maging faithful sa Lord? Amen. Amen. Learn how to manage. No, do not serve two masters. Paglingkuran mo lang ang Diyos. Focus ka sa salita niya. Focus ka kung anong pinapagawa niya. 'Di ba? Unahin mo yung mga bagay na kapuri-puri, yung magbibigay ng honor sa kanya. Amen po, mga kapatid. No? So, kaya sabi, yung climax nito mga kapatid, no servant can serve two masters, no? And because the love of money is the root of all evil. Mga kapatid, hindi yung money yung masama, kundi yung pag-ibig sa lapi. No? So, bakit nga ba ang pag-ibig sa lapi ay root of all evil? No? We must look yung passage, no? Kahit sa King James natin basahin, 1 Timothy 6:2-10. Sinasabi dito ni Apostle Paul, tinuturuan niya si Timothy ng mga bagay na ito at ituro sa kongregasyon. No? At sinasabi ni Apostle Paul, may warning dito. Sabihin natin, warning. Warning. Ayan. May paalala, may babala. No? Tungkol sa mga false teachers. Kasi marami, di ba? Mali yung pagkakaturo about wealth, no? Who will seek to warp and pervert the content of the sound doctrine on their own greedy gain. No, marami po kasi sakim. Yun, doon na nagkakaroon ng love of money. Kaya manonotice natin, sinabi ni Apostle Paul no, sa verse 5, no? Godliness, contentment with godliness is a great gain. So 1 Timothy yun, no?
chapter 6 verse 5, no? Kaya sabi ni Apostle Paul kay Timothy, mag-ingat ka kasi baka matrap ka, no, ng mga kayamanan na yan. So marami na pong nasilaw sa pera. Marami nang bumaligtad dahil sa pera. Tama po ba? No? Yung iba, dahil sa pera, si Judas, pinagkanulo si Kristo. Tama po ba? Yes. Mga kapatid, so the love of money is the root of all evil. Talagang kapag nandun yung pag-ibig mo, nandun yung paglilingkod mo, ano mangyayari sa'yo? Magiging katulad ka ni Judas. Kahit may pera ka, hindi fulfilling ang buhay. Di ba? Laging may kulang. Di ba ganun si Judas? Kahit nakuha na niya yung pera niya, parang wala pa rin. Di ba? Kahit nakuha niya na yung parang pakay niya, wala pa rin. Alam ba ng Panginoong Hesus ganun yung puso ni Judas? Yes. Pero minahal pa rin siya ng Panginoon. No? Kaya kahit gaano kasama, talagang yung pag-ibig ng Diyos nandiyan eh. Yun nga lang, mas pinili ni Judas, no, ang magpakamatay kesa lumapit sa Diyos. Hindi katulad ni Pedro, di ba? Nung pagkatapos niyang pagkanulo ang Panginoon, nagsisi siya at nagbalik loob sa Panginoon. Yes. Amen? So, ganun po kasi, the love of money is the root of all evil. Contentment, sinasabi dito sa Biblia, no, is the recognition that we come into the world nang wala tayong dala, lalabas tayo ng walang dala. So, anong gagawin natin sa mga resources natin? Anong gagawin natin sa buhay natin? I-honor natin para sa Panginoon. Amen. Amen? Ika nga, hindi naman natin alam kung hanggang kailan tayo dito eh. Yes. Hallelujah. Kahit ako medyo bata pa at cute na cute, hindi ko alam kung hanggang kailan ako dito. Amen? So, ganun, kahit sinabi mo malakas ka ngayon, bukas pwedeng hindi. Yes. May kayamanan ka ngayon, bukas pwedeng wala na. Yes. So, ano dapat ang focus natin? Honor God. Because God is our master. Don't love the world or anything in the world. Sabi sa Bible. No? Kasi yung mga taong mahal na mahal ang sanlibutan o kayamanan ng sanlibutan, yung pag-ibig ng Ama ay wala sa Kanya. Amen? Yun yung sinasabi doon. Mapapatunayan na talagang anak ka ng Diyos kung talagang ino-honor mo siya sa buhay mo. You honor Him with your time. Kaya nga nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Grabe, no? Walang bakanting upuan. Dahil ang bawat isa gustong i-honor ang Panginoon. Amen! Hallelujah! Ang bawat isa gustong maging aktibo sa ginagawa ng Panginoon. Gustong tumulong sa gawain ng Panginoon. Gustong mag-participate. Hindi lang basta nagpa-member. Yes. Diba? Ang gusto ng Panginoon, participate, partnership. You are part of the solution. Amen. You are part of the Great Commission. Yun ang gusto ng Panginoon, to honor Him. Yung buhay mo, pinagkatiwala mo na sa Kanya. Hindi lang basta tayo umattend na wala lang. Amen. Ano bang isip natin para pag umattend tayo? Ay, makakatanggap ako ng blessing kaya a-attend ako. Yun ba yung iisip natin? Hindi. Anong sabi sa Bible? Bless the Lord, all my soul. And all that's within me, bless His holy name. Kaya tayo nagkakatipon to bless the Lord, to honor the Lord. Yes. Hallelujah. Amen. Kasi buong linggo, Monday to Saturday, di ka naman pinabayaan ng Lord. Tama po ba? Ngayon ay araw ng pasasalamat. Amen. Honor the Lord with all your might, with all your resources. Amen. And do not love the world. Sabi nga, contentment with godliness is a great gain. No? Kaya nga, yung iba na talagang merong love of money, ang goal nila sa buhay, yumaman lang. Pagkatapos nun, patay na, 6 feet under the ground. Walang kasense. No? Hindi ko sinasabi na huwag tayong mag-achieve. No? Pero mag-achieve tayo para sa Panginoon. No? Dati, ganun din yung pangarap ko eh. Diba? Karoon ng sariling bahay, kotse, mga ari-arian, at yumaman. Yun ang pangarap ko. Pero nung na-encounter ko ng Panginoong Kristo, yung pangarap ng Panginoon na ma-reach out yung mga tao, yun na yung pangarap ko ngayon. Amen. Amen.
Because I know, itong buhay na ito, hindi sa akin to. Nalaman ko na itong buhay na ito, hindi pala sa akin to. Sa Panginoon to. Amen. Kaya pala kapag hindi ka nagiging active, halimbawa, merong pinapagawa sa iyo ang Panginoon, hindi mo ginawa, ninanakawan mo siya. Ninanakawan mo siya ng oras mo, ng resources mo. Kaya pala kahit anong pagpapagal mo, walang nangyayari. Bakit? Hindi mo kasi ino-honor ang Panginoon. No? Walang favor. Kaya ang pinagkaiba ng unbelievers sa believers, yung believers laging may pabor. Naniniwala ba tayo doon, mga kapatid? Laging nakakatanggap ng pabor mula sa Panginoon. Bakit? Na-honor ang Panginoon eh. Amen. No? Kapag inuna mo ang honor for God, there's always a favor for you. Amen? Doon po kumikilos ang Panginoon. Kaya ang sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy, mag-ingat ka sa pag-ibig sa salapi. No? Turuan mo ang kongregasyon na maging mapagbigay, maging generous, lalo-lalo na sa mga mananampalataya. Yes. Huwag tayong matulad kay Judas, na after lang siya sa salapi at hindi talaga sa pag-honor sa Panginoon. Amen po? So, sabihin natin, God is our master. No? May strong statement po ang Bible about the love of money. No? Marami nga, alam niyo ba sa Amerika, as per the survey, na-increasean na yung per hour niya ng $2. Magkano yung $2? Sabihin natin 100, no? Per hour yun So sa 8 hours, 800 yung nadagdag sa kanya. Nagre-reklamo pa sila nun. Hindi ba sila grateful nun? Yun yung sa ibang bansa Kasi bakit $2 lang yung increase? No? Pero anong tinuturo sa atin ng Panginoon? In everything, give thanks. No? May increase man sa ngayon o wala, pasalamat ka pa rin sa Panginoon. Tama? Kasi may purpose pa yung buhay mo eh. No? Hindi habang buhay nandun ka sa paghihirap. No? Inaangat ka ng Panginoon as long as you honor Him. Amen. Hindi pwedeng hindi ka iangat ng Diyos to those who honor Him. Naniniwala ba tayo sa principle na yan, mga kapatid? No? Na kapag inuna natin ang Diyos, everything will be put in their proper places. No? Maaayos ang buhay natin. No? Kaya napakahalaga na aral ng Panginoon about stewardship. No? And napakahalaga po sa atin na lahat ho tayo na mga pinagkatiwalaan ng Panginoon ay ang focus natin yung pag-honor sa Kanya. Amen. So, Matthew chapter 19, basahin muna natin, no? Verse 16 to 30. No? Naalala niyo yung rich young man? Sino nakaalala dito, no? Kahit sa King James. Matthew chapter 19, verse 16. No? So, i-summarize na lang natin. Anong sabi ng Panginoon doon sa rich young man? No? Sabi doon, good master. Sino to? Si Jesus. No? Anong mabuti ang dapat kong gawin para meron akong eternal life? Ayan, ganda nung tanong niya, no? Sabi doon, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Isa lang ang mabuti. Ang tinutukoy niya yung Diyos. Kasi sa panahon na yun, siya nasa katawang tao. Amen? That is God, sabi niya. But if thou wilt enter into life, sundin mo ang aking mga utos. Sundin mo ang mga utos ng Diyos. Kung talagang gusto mo maging kalugod-lugod sa Diyos. Amen? O talagang magkaroon ng buhay. Ang sabi doon, sabi nung mayaman na binata, no, na parang ang pagkakadescribe doon, kahit yung mga Bible scholars, meron siyang katungkulan. No? Sabihin natin, isa siyang mayor. No? Mayor siya. Batang-bata, mayaman, mayor, tapos ano siya, parang gwapo talaga. Tingin kayo sa harap. Parang ganyan, no? Pero mas gwapo yung sinasabi dito ng Panginoon. Sabi doon, thou shalt not murder. Di ba? Yung mga commandments, sinabi ng Panginoon, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, honor your father and your mother. Diba? Yun yung sa 10 commandments, kinote ng Panginoon. Thou shalt love thy neighbor as yourself. Ano sabi doon? Sabi nung binata na mayaman, sabi doon, all these things have I kept. Nagawa ko na po ito eh. Ano po ang kulang ko? Ayan. Gandang tanong, no?
Ano sabi? Sabi ng Panginoong Kristo sa kanya, if thou wilt be perfect, gusto mo talagang maging ganap, go! Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamahagi mo doon sa mga mahihirap. No? At meron kang treasure in heaven. And come and follow me. No? Pero nung narinig yun nung binata na mayaman, he went away sorrowful. Nalungkot siya. Dahil sobrang yaman niya. Hindi niya mabitawan. Bago pa man dumating yung binata, alam na ba ng Panginoon kung ano itatanong nun? Yes. Alam niya na. Alam na ba ng Panginoon kung ano yung puso ng tao na yun? Yes. Kaya nga niya tinesting. Parang si Abraham, no? Give me your Isaac. Ito naman, ang Isaac niya, yung kayamanan niya. No? Ano nangyari? Verse 23. Sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, sinasabi ko sa inyo, that a rich man, yung mayaman na tao, ay napakahirap pumasok sa kingdom of heaven. No? Uulitin ko mga kapatid, no? Hindi masamang maging mayaman, no? Pero ano yung pinabanggit na kayamanan dito ng Panginoon? No? Yung yaman na hindi galing sa Kanya. Amen? Yung mga mayayaman na hindi galing sa Kanya yung kayamanan, sobrang hirap nun pumasok sa church. Sobrang hirap nun ma-invite. Sobrang hirap nun mag-enter into the kingdom of God. No? Baka sabihin niya, bakit ako maniniwala sa Diyos niyo? Mas mayaman ako sa inyo. No? Minsan ganun yung sinasabi nila. Pero anong sabi ng 24? And again, I say to you, it's easier for a camel to go through the eye of the needle. Di ba yung kamelyo pumasok sa butas ng karaya, mas madali ba daw? Kaysa yung mayaman, no? Again, yung binabanggit dito na mayaman, yung unrighteous wealth, to enter into the kingdom of God. Amen. Bakit po? Kasi ang Diyos niya ay yung kanyang kayamanan. Again, hindi masama yung pera, pero kapag yun na yung Diyos mo, doon na po nagiging masama ang tao. Amen? Marami na pong namatay dahil sa pera. Tama ba? Grabe po ang issue ng pera. No? Kaya, where your treasure is, there your heart will be also. Nasaan po ang ating puso? No? Sa pagpaparangal ba sa Diyos o pagpaparangal sa ating sarili? Amen. So kaya, ano ang ibig sabihin nito? The young man could not do what God is saying. No? Dahil ang idol niya, ang Diyos niya, ay ang kanyang kayamanan. Ang master niya ay yung money. At hindi ang Diyos. Amen. Eh kung sabihin sa iyo ng Panginoon, ibigay mo lahat ng ipon mo. Diba? Para sa kanyang gawain. Lord, ikaw ba yan? Diba? Minsan may ganong challenge ang Panginoon eh. Parang give me your Isaac. Dito naman sa rich young man. Diba? Ibigay mo yung lahat ng possession mo, yung pamahagi mo. Grabe yung testing, no? So, makikita talaga doon kung sino yung sa Diyos o hindi. Amen. Kaya, magandang ilustrasyon ng Panginoon eh, no? Ginamit niya talaga yung money. No? So, after this encounter, sabi ng Panginoon sa kanyang mga disciple, no? This is a hard saying. No? Grabe yung turo ng Panginoon. Ito nga ating, lalo na sa ating panahon, no? Grabe po, pahirap na pahirap ang buhay. Amen. At ang mga tao talagang hikahos ng hikahos saan? Sa pera. Kalooban ba yun ng Panginoon? Hindi yun kalooban ng Panginoon. No? Poverty, kalooban ba yun ng Panginoon? Hindi po yun kalooban ng Panginoon. So, papaano po natin mapagtatagumpayan yun? It will begin when you honor the Lord. Amen. Amen. It will begin when God is your master. Amen po. If Jesus is your master, siya ang gagawa at gagawa ng paraan. Kahit mangyari sa bayang Pilipinas yung sa panahon ni Elijah, Yes. halimbawa, wag umulan ng ilang taon,
Dahil sa kasamaan ng mga tao, gagawa ang paraan ng Panginoon. Kahit uwak, gagamitin niya para pakainin ka. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen. Kasi ino-honor mo siya. Hindi ka mangangamba na mamawawalan ka. Amen. Sa spiritual realm po kasi, it's better to give than to receive. Yun ang spiritual realm. No? Sa mundo kasi, it's better to receive than to give. Yan ang sa mundo. Pero hindi tayo taga-mundo. Kung ikaw ay spiritual, it's always better to give than to receive. Because you know, God is the master. No? Siya ang may-ari at hindi ikaw. Amen. Sabihin mo ulit sa katabi mo, God is our master. No? Kaya, maging mabuting katiwala tayo mga kapatid. Huwag tayong maghudas. Huwag tayong matulad kay Judas. Alam niyo ba may nangyari sa Bible? Yung si Mary of Bethany, tinapon niya yung mamahaling pabango sa paanan ni Jesus. Habang nagdi-dinner ang Panginoong Jesus, tapos andun pa yung mga Pariseo. No? Yung nandun sa alabaster jar, na mamahaling perfume, binuhos niya sa paanan ni Jesus at pinunas niya ng buhok niya. Ganun niya in-honor talaga ang Panginoon. Diba? Mababasa natin yan eh. Sa Matthew din yun eh, no? If I'm not mistaken, Matthew 27. Diba? So, Matthew 26 verse 7 to 13. No? Or sa Mark chapter 14, 3 to 9. So, nung mga panahon na yon, diba, talagang kinilala ng babae, in-honor ng babae, si Jesus ang master. Kaya kahit yung mamahaling pabango na meron siya, inalay niya, hindi siya nang hinayang. Alam mo, sabi ni Judas, sayang naman. What a waste. Sabi ni Judas, nandun si Judas eh. Yes. Oh, yeah. Ang mahal-mahal ng pabango, tapos tinapon mo lang sa paa ni Jesus, sayang, dapat binenta ko ng pera na eh. Yan ang sabi ni Judas. No? Parang sa panahon natin ngayon, kung gagastos tayo para sa ating mga kabataan, yung magsasabi ng sayang naman, alam mo na kung sino yung Judas. Nauunawaan natin? Yes. Kung para sa gawain ng Panginoon, anong sayang doon? Sige nga. Para mag-invest ka, tinuturuan ka ng Diyos, mag-invest, mag-impok ng kayamanan sa langit, anong sayang doon? Kung sayang para sa atin yun, mga kapatid, meaning, yung puso natin pera, hindi talaga Diyos. But if we will be generous with our wealth to honor God, no? To sustain the advancement of the kingdom of God, no? Para ialay mo ma-honor ang Panginoon, it's not a waste of time. It's not a waste of resources because it will honor God. Amen po, mga kapatid. Amen. No? So, halimbawa, mas pinaganda pa natin tong lugar. Sayang naman yung pera. Sayang ba yon? In-upgrade natin yung music instrument para sa Lord. Sayang ba yon? Hindi. Diba? Naging generous tayo sa family day. Sayang ba yon? Hindi. No? Examine natin yung ating sarili. Kung sayang para sa atin yon, tapos libo-libo yung ginagastos mo sa Shopee, ano ang mas sayang? Sige nga. Ano ang mas sayang doon? Na-honor ba ang Panginoon? Hindi ko sinasabi masama i-reward mo yung sarili mo. Ha? Pero yun, dapat alam mo yung limitasyon. Alam mo, dapat na-honor mo na ang Panginoon. Yes. Amen po, mga kapatid? Hallelujah. So, be faithful. Yan, natitesting tayo ng Panginoon, lalo-lalo na sa kayamanan. Where your treasure is, there your heart will be also. Ngayon, sinong handang mag-invest dito for the honoring God? Amen. Amen? Sino handang mag-invest dito for the advancement of the kingdom of God? Amen. Handang mag-commit, no? Kahit sinasabi mo, wala kang pera ngayon, tignan mo, magkakapera ka. Bakit? Bakit ka palain ng Panginoon? Kasi alam niya, gagamitin mo yan para sa kingdom niya. At hindi yan masasayang. Amen? Everything we do to honor God for the glory of God, hindi yan sayang. Huwag kayong makinig kay Judas kapag may nagsabi sa iyo, sayang naman yan. Bakit mo binigay dyan? Judas yun. Sigurado kasi yun yung sabi dun eh.
Diba? Matthew chapter 26 eh. Sinabi ni Judas dun sa babae, sayang naman ang mahal ng papa mo. Binuhos lang kay Jesus at pinunas pa ng buhok niya. Nandun pa siya sa sahig. Glory. Pero anong sabi ng Panginoong Jesus? Karapat-dapat yung babae. Amen. Katanggap-tanggap yung pag-alay ng babae. Yes. Hallelujah. Kinalugdan siya ng Diyos at doon niya na-receive yung breakthrough ng kanyang buhay. Amen. Amen po mga kapatid. So, ngayon po, it's between us and the Lord. This is, challenge, no? Sa atin lahat. Tayo ba ay katulad nung unjust steward? Tayo ba ay katulad nung rich young man? Tayo ba ay katulad ni Judas? Na mahal yung salapi? No? O tayo ay magiging katulad ni Apostol Pablo na iniwan ang lahat, yung kanyang posisyon, yung kanyang pagkatao, magiging pangalan niya nga na iba eh. Dating Saul, naging Pablo dahil para kay Kristo. Iniwan niya yung kanyang pagka-Pariseo. Iniwan niya yung lahat ng benepisyo niya sa Imperyo Romano. He counted all as loss to gain Jesus Christ. Ganun niya in-honor ang Panginoon. Saan tayo doon, kapatid? Now, I want to invite you in prayer. Tayo pong lahat ay tumayo. Amen. So, God is our master, kapatid. No? Ngayon po, nangusap po sa atin ng Panginoon. At patuloy na nangungusap sa atin ng Diyos.